Hello guys, welcome back to my channel, and for today's video guys ay mag-aasay tayo nitong ang pinadala ng ating katiits na mga diamond. Nakita nila ito guys sa isang treasure site. So ito ngayon ang ating aalamin kung tunay ba o hindi guys. Ito yung pag-uusapan natin guys. At isa pa, maididikod tayo dito kasi nga pinadala sa atin yung video nila sa kanilang site. So uunahin muna natin itong mga diamond guys na nakuha nila guys. So bago ang lahat, kung baguhan ka lang sa aking channel, please like and share, and then paki-subscribe po sa ating channel na LTHP TV. Okay guys, let's go. So ayan guys, pag-usapan natin itong kanilang nakuhang diamond guys. So una, pinadala sa aking channel, pinadala sa aking Facebook page at dito sa aking profile account. So sinabi nila, sir, pakitulungan mo po kami na magbinta nitong diamond. Syempre guys, hindi naman tayo maniniwala agad pag ganitong sitwasyon guys na hindi pa natin alam kung saan ito nakukuha guys. So tinanong ko muna sila kung saan ito nakuha. Ang sagot naman nila ay sa isa pong treasure site sa kanila pong hukay. So meron po daw bato na kakaiba. So biniyak po nila. Ayun nga po ang laman yung mga diamond na yan na nasa bato. Ewan ko lang kung maniniwala kayo guys, pero sa akin naman 50-50 din ang aking pagtiwala dyan kasi nga sa bato lang so hindi naman nila maipakita sa akin kung anong forma o anong posisyon ng bato na napagkunan nila ng diamond guys. So hindi ako naniniwala, pero dito po sa video na ating makikita ngayon ay talagang napakataas po ng tsansa na isa po siyang tunay kasi nga sa glitter niya, sa kinang po niya at sa kanyang mga sizes. Pero hindi pa rin tayo kumbinsido dyan habang hindi po natin ma-initial asay po. So ako po tumutulong po akong mag-selling o magbinta ng mga ganyang item kahit ano po dyan. Basta po makausap ko yung handler o yung may-ari through video call kasi nga ay sasabihin ko sa kanila na i-initial asay natin, gawan natin ng heat test o pagsusunog guys. Pagsusunog gamit ang isang kandila, tapos ilublob natin sa malamig na tubig. Tapos naman pangalawang test na initial lang, pukpukin po natin ng martilyo. Tignan natin kung magsusurvive ba siya na hindi siya magka-crack. Yan lang po guys ang aking pag-initial test bago i-proceed natin sa testing machine o sa talagang assayer mismo. So pwede naman natin siyang dalhin sa Maynila or it's either sa Davao para po ma-initial po ng asay. O ayan guys, tingnan nyo ang kikinang at saka parang tunay siya guys. Tapos ito namang isa, dalawang video ito guys. Ito namang isa nagpapatulong sa akin, sir, pakidikod po. So ito guys, sa sitwasyong ito guys, hindi po, wala po tayong madidikod. Kasi nga ang pagdidikod ay meron tayong babasahin dyan na nakaukit o nakasulat na mga treasure marker. Pero ito guys ay wala namang marker o marka. So ang nakapagtataka lang dito sa hukay nila, naghukay sila. Ayan, makikita nyo, nandun sa ang entrance sa itaas, nasa ibaba sila. Pagdating po sa ilalim, meron silang nakuhang blue clay na ang sabi nila ay simento daw. Pero hindi po yan simento guys. Natural po yan. Natural resources po yan ng blue clay. Nasa ilalim ng lupa po yan, kahit saang lupa po tayo maghukay. Pero ang nakapagtataka ay meron siyang maliit na butas na hindi abot ng flashlight pailalim. So ibig sabihin, meron siyang tunnel na gumuho dyan. So ang suggest ko naman sa grupong ito na nagpadala, na hukay nila at sundan naman nila yung butas na yan. At wala tayong madidikod dyan, wala tayong mababasa dyan na kung anumang sulat na pwede nating idikod.
yan lang guys, kung magpapadikod kayo guys, dapat meron tayong babasahin na marker. So yan po ang pagdidikod. So ito naman hindi pagdidikod. So yun lang guys ang aking video ngayon guys. Please like.